Simula pagkabata, inasam ko ng maging maligaya kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko, bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ninenervyos siya, friendship. Pero anong tingin mo? Gusto ba niya? At saka, pwede kaya siya doon? Oh yes, friendship, no? Panoorin mo yung tanghalian na para mapatunayan mo na right ako. And then, tulungan mo Ketch na i-convince si Nika. Nabalitaan ko lang tungkol sa show na yun. Pero hindi ko alam na may singing contest sila. Okay, sige. Gagawin ko ang sinabi mo. Heto po ang sweldo ko, Nay. Nabawas na po dyan yung inihulog ko sa utang natin kay Tita Ludi. Salamat, anak, ha? Hindi ka talaga nakakalimot. Siyempre naman po. Hindi ko pwedeng makalimutan ng mahal kong nanay. Oh. Kung maaari nga lang, isama ko na kayo kina Ma'am Sandra eh. Ay, huwag na, anak. Tiyak na hindi naman papayag yung amo mo. Eh, kumusta naman po kayo dito? Mainam naman. Nalungkot nga lang at nakakainip. Kaya nga naisip ko, magtinda na uli. Ay, naku, baka hindi pa po pwede. Pwede na naman siguro. Ilang buwan na naman ang nakalilipas. Mula nang pumutok yung appendix ko at maoperahan ako. Mabuti pa po, bago nyo gawin yan, magpa-check up ulit kayo sa doktor at hingin nyo po ang payo nila. Pero anak, dagdag na gastos yun. Ay, sige na po. Para makatiyak tayo na hindi makakasama sa inyo ang gagawin ninyo. Tama si Tita Ludi. Mahusay na magpatawa mga host sa tanghalian na. At may singing contest nga sila. Gusto ko sanang sumali, pero kinakabahan naman ako. Nika? Ay, Tita! Nagulat naman po ako sa inyo. Oo, bakit kaya nakangiti dyan? Kasi po naalala ko yung napanood kong TV program. Yung tanghalian na nga? Yan nga po. Ilang beses ko nang napanood yun. May singing contest sila. Oo nga po, meron nga po. Gusto mo sumali? Tutulungan kita. Kakausapin ko ang... Ay, hindi po. Hindi na po, wag po. Hindi naman po ako sasali. Bakit? Kinakabahan po ako eh. Baka hindi ko po makaya. Nika, kung talagang gusto mong mabago ang buhay niyo ng nanay mo, lalakasan mo ang loob mo. Hindi mo maaabot ang dream mo kung puro ka kaba at takot. Tita Sandra? May talent ka naman eh. At handa akong tulungan ka. Ano, sali ka na? Sige po. Sasali po ako. Pero, huwag niyo na po akong ilapit sa kakilala niyo doon.
Mag-audition na lang po ako. Ang bongga! Ang galing mo talaga, Friendship! Na-convince mo siya! At ang nakabibilip sa kanya, ayaw niyang ilakad ko siya. Eh, ano ang ginagawa niya now? Kailan siya mag-audition? Nagpa-practice na siya. At sa makalawa siya pupunta sa studio ng tanghalian na. Ako magpapaganda sa kanya, Beshi, ha? Magtatampo ako sa'yo pag binigay mo siya sa iba. Ayun, sasabihin ang ninalo sa singing contest ng tanghalian na. Malakas ang kutob ko. Mananalo ang pet ko. Si contestant number 3, si Nika Marquez. Ang galing niya, ang ganda pa. And now our winner for today's ating tanghalian na singing contest. Walang iba kundi contestant number 3, Nika Marquez. Tama ako. Siya ang nanalo. Aabangan ko ang weekly finals nito. Nanalo po ako, Inay! Oo, napanood ko na. Hindi nga mga kapitbahay natin. Ako, binati ako sa pagkapanalo mo. Eh, talaga naman kasing magaling si Nika, Aling Chari. Chari, Oh, short for Caridad po. Siyempre, dahil bago na ang name ng daughter nyo, dapat bago na rin ang name nyo. Kaya mula ngayon, kayo na si Aling Chari! ay nako, Ludi, talagang ikaw, oh. Hala, bahala ka na. Ay, Nika, tinawagan ko na si Beshi. Napanood ka rin daw nila at tuwan-tuwa siya. Ay, lalo ka maghanda, anak, para sa weekly finals. Opo, Nay. At ipagpapasalamat ko po sa Diyos ang tagumpay ko ngayon. Aba, ang dami ng followers ng FB page ng tanghalian na. Ha, malapit na nila mabantayan ang katapat nilang programa. At saka, oh, maganda ang weekly champion ng kanilang singing contest, ha? Nika Marquez. Ito pa ng pangalan niya. Tunog celebrity. At parang may hawig siya kay Alona. Oo nga. Yung dinasabi ng mga nag-comment dito. Ay, nakita na kaya ito ng friend ko. Wait. Parang nakita ko ng teenager na to. Saan ko nga ba siya nakita? Bakit ang aga-aga nakasimangot ka, Alon? Ano na naman ba ang ginawa ng mga katulong na hindi mo gusto? Wala, Daddy. Naiinis lang ako sa mga nabasa ko sa social media. Tungkol saan? Tungkol sa isang grand finalist ng tanghalian ng singing contest. Kamukha ko raw yun. Ikaw naman, nagpapa-apekto ka doon. Ano malay mo naman kung promo o publicity lang yun ang show? Kung sa bagay, pwede nga. Nakita mo na ba yung sinasabi nilang kahawig mo? Hindi pa. Tsaka hindi ako interesado na makita yun. Tama. Ganyan nga. Huwag mong hayaang masira ang araw mo dahil dyan. Remember, you have 3 interviews today. Tita Sandra, tapos ko na pong linisin ang room nyo. Maayos na rin po yung closet nyo. Thanks, Iha. Alam mo, lalo kang napapalapit sa akin. Po? Kasi kahit sikat ka na, hindi ka nagbabago sa akin. Hindi pa naman po ako sikat. At hindi rin po ako dapat magbago sa inyo. Dahil sa inyo po ako nagtatrabaho. At malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Baka naman sa kaya-intindi mo ng work mo sa akin, hindi ka nakakapag-practice. Remember, malapit na ang grand finals ninyo.
Nagpa-practice po ako araw-araw. Excited na nga po ako eh. Pero, kinakabahan din. Basta lakasan mo lang ang loob mo, Ika. Ituloy mo ang practice at ang pagpe-pray. At naniniwala ako, magtatagumpay ka. Alam niyo po, napakasaya ko. Ngayon lang po ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko. Talaga? Opo. At kahit hindi po ako mag-champion, okay lang. Basta mapasama lang po ako sa 3 mananalo, masaya na po ako. Kasi makakatulong na po ang mga napanalunan ko para sa buhay namin ni Inay. Mahal mo talaga ang nanay mo. Opo. Siya po ang inspirasyon ko sa aking pagsisikap. Gusto ko po siyang mapaginhawa. Maswerte siya sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Hindi ko nga pala siya nakikita. Hayaan niyo po. Minsan isasama ko siya dito. Nagtitinda na po siya ulit ngayon eh. Talaga? Gusto nila akong maging isa sa mga judge sa grand finals nila? Yes, Iha. Yun ang sinabi nila sa akin. May bago ka na naman palang gagawin, honey. Ha, hindi naman nakakagulat yun. Dahil sikat ako. At mabibigyan ko ng mataas na ratings ang kanilang show pag umattend ako doon. Tinaasan ko ang TF mo doon at pumayag sila. Tama ang ginawa mo, Tito. Ang galing mo talaga, Daddy. Kaya lang, kapag nagpunta ako doon, makikita ko yung contestant nila na kamukha ko raw. Actually, napanood ko na siya. Ako rin, Alona. Maraming beses ko na siyang napanood. What? Bakit ninyo lang sinabi sa akin? Hindi naman kasi napag-uusapan. Tama ang daddy mo. At anong masasabi niyo sa contestant na yun, Tito? Ang masasabi ko lang, may hawig nga kayo, na. Ano? Daddy, ano ba nangyayari sa mata niyo? Huwag kang magalit. Sinasabi ko lang ang totoo. At yun din ang tingin ko, Alona. Nakita mo, pareho lang kami ng tingin ni Amador. Huwag mo sabihing insecure ka sa Nika na yon. Of course not! Isa lang siyang walang kwentang contestant. At hindi niya maaabot ang narating ko, no? Tandaan niyo yan. Bakit ka ba nagagalit, honey? Dahil hindi siya karapat-dapat ay kumpara sa akin. Wala pang pwedeng makatalo sa akin. Kahit pa ang mga kasamahan kong artista. Then prove it. Accept the offer. Tama si Tito Narciso. Ipakita mo sa kanilang lahat na iba si Alona Madrigal. Okay. Tatanggapin natin yan. At makikita ng lahat na walang sinabi ang babaeng yun sa akin. Wow! Bagay na bagay sa'yo ang suot mong dress, Nika. Salamat po, tita. Saan mo binili yan? Ay, tela lang po ang binili ko. Pinatahi ko po ito. Ang galing nga po ng gumawa eh. Nakopy niya yung style ng damit ni Alona Madrigal. Ano? Opo. Kaya pala, familiar sa akin ang itsura niyan. Gusto ko po kasi siyang gayahin pagkanta ko. Alam mo, Ika, hindi naman masamang humanga. Pero mas makabubuti kung magkakaroon ka ng sarili mong identity. Tita? Para doon ka hangaan ng madlang people. At walang makapagsabi na copycat ka lang. Kung ganun po, ayaw po ninyo nitong damit ko. Okay lang yan. Sige, paayag akong suotin mo yan. Pero sa mga susunod, bumuo ka ng sarili mong identity. At saka, huwag kang sobrang humanga kay Alona. Dahil hindi mo alam ang tunay na ugali niya. Tama ang amo mo, anak.
Mas mabuti na gustuhin ka ng mga tao sa kung ano ka talaga. At hindi dahil ginagaya mo ang ibang artista. Kaya sana, huwag kang magtampo sa sinabi ng amo mo. Nauunawaan ko naman po yun. Nagtaka lang po ako sa isa pang sinabi niya. Bakit? Ano ba yun? Huwag daw po akong sobrang humanga kay Alona. Dahil hindi ko raw po alam ang tunay niyang ugali. Ha? Totoo rin yun, anak. Inay? Ang ibig kong sabihin, huwag mong hayaang mahulog ang loob mo sa isang taong hindi mo pa kilala ng personal kahit artista pa siya. Para sa ganun, hindi ka madismaya at masaktan balang araw. Basta anak, pagbutihin mo ang gagawin mo, ha? At tandaan mo, kasama mo kung dumadalangin sa Diyos para sa iyong tagumpay. Okay, narinig na ninyo ating mga grand finalist. I'm sure sumasakit ng ulo ng mga judges natin kung sino sa mga contestant na ito ang mananalo. So give them a break. Let's pause for some reminders. We'll be right back. Alona? What can you say? Magagaling sila. Pero lang yung isa. I don't like her. Sino? Si contestant number 3. Si Nika Marquez. What? Pero siya ang pinakamagaling para sa akin. And I think, ganon din sa tatlong kasama nating judges. Ano ba kayo? May linya siyang nasintunado. Yung iba pa nga niyang words hindi maintindihan dahil kinakain niya. Ano? Pero naiintindihan naman namin. And confident din siya sa kanyang performance. Well, bahala kayo. Pero ako, hindi ko siya bibigyan ng mataas na score. Para sa akin, she doesn't deserve to win. Kinakabahan ako. Oh, Diyos ko. Ikaw na po sana ang bahala kay Veronica. Si Alona, isa siya sa judges. Siyak matuwan-tuwa si Veronica dahil nakita niya ng personal ang kanyang idolo. At narito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang tatlong nagwagi sa ating tanghalian na singing contest. Our third place goes to contestant number 4, Rupina Santiago. Second place, contestant number 1, Gerardo Muchan. Minsan lang, hindi pa nasasabi. And our champion, who will receive 1 million pesos, a brand new car, and a 1-year recording contract with Casanova Records. With an average score of 91%, it's none other than contestant number 3, Nika Marquez. Oh, Diyos ko! Oh, salamat po! Nanalo po ang anak ko! Salamat po! Ay! Ang galing mo talaga, Nika! Grabe! Proud na proud ako sa'yo! Salamat po, Tita Ludi. Oh, bakit parang hindi ka ganong masaya? Kasi po, Tita, lahat ng judge, kinamayan ako. Pero si Alona, hindi po niya ako pinansin. Ha? Ay, Tita, yun siya. Malabas na. Sandali lang po. Lalapit po ako sa kanya para makapagsamay. Sige, mo. Alona? Alona? Yes? Pwede ba kitang makamayan? Kasi favorite kita noon pa. Pwede kitang makamayan, mayakap, at mahagkan. Nagmamadali ako eh. Next time na lang. Nalulungkot po talaga ako, Tita Ludi. Hindi ko po kasi akalain na hindi pala ako papansinin ng idol ko. Tahan na, Nika.
Dapat nga magsaya ka ngayon dahil ikaw ang champion. Excited pa naman ako na makita kong isa siya sa judge sa contest. Sabi ko, makakausap ko na siya. Siya pala. Ganito lang ang mangyayari. Hello, everyone! Congratulations, Nika? Oh, why are you crying? Is it tears of joy? Tita Sandra. Anong tears of joy? Kasalanan ng maldita mong pinsan, Beshi. Ipinahiya niya si Nika. Ha? Oo. Ha? Pinsan niyo po? Tita Sandra? Ang idol kong si Alona? Oo. Pinsang buo ko siya. Pero hindi kami close. Huwag na natin pag-usapan ng babae yon. Huwag nating sirain ang araw natin. Huwag mo nang isipin ang ginawa sa iyo ng babaeng yun, anak. Magpasalamat ka na nagtagumpay ka. Nagpapasalamat naman po ako, Inay. At masaya din po ako sa tagumpay ko. Pero, nasasaktan din po ako. Kasi, matagal na panahon ko pong iningatan sa puso ko ang paghanga sa kanya. Ngayong alam mo na ang tunay niyang ugali. Kalimutan mo na ang paghanga sa kanya. Ibuhos mo yung pansin sa magiging karir mo. Yan ang comment sa'yo ngayon sa social media, Alona. Ang sama raw ng ugali mo. Hindi mo raw pinansin ng champion ng tanghalian singing contest. Ang dami mong basa, anak. Uy, wala akong pakialam sa kanilang lahat. Kahit ba magalit sila eh. Kumikita naman ako even without them. Girl, sana kasi, kinamayan mo na lang. Bakit ang tao ba? Para hindi ka napipintasan. Ay, naiinis na ako. Pati sa mga judge na kasama ko, ayaw suportahan yung gusto ko. Yan. Isa pa yan sa kumakalat ngayon. Ikaw lang daw ang nagbigay ng bagsak na score kay Nika Marquez. So talaga namang hindi siya magaling. What can I do? Alona, matuto kang mag-ingat sa mga kilos at pananalita mo. Para hindi bumagsak ang karir mo. Talaga po, tita? Kayo po ang magmamanage ng career ko? Oo, sabi eh. Kung okay lang sa'yo. Sobrang okay po. May tiwala naman po ako sa inyo eh. Alam ko, hindi niyo ako ipapahamak. Tama ka. Hindi ko talaga magagawa yan sa kahit sino. Lalo na sa'yo. Dahil hindi ibang taong turing ko sa'yo. Kaya bukas, sasama na ako sa pakikipag-usap mo sa Casanova Records. Sige po, tita. At ang gusto ko rin, dito mo na patirahin sa bahay ang mother mo. Ho? Mas makabubuti para sa inyo kung dito na siya titira. Ay, salamat po, tita. Ang saya-saya ko. Makakasama ko na uli si Inay. Kaya tawagan mo na siya para makapag-ready na. Ang sabihin mo, bukas natin siya susunduin. Nakakasad naman. Iiwan niyo na pala ako, Aling Chari. Titira na kayo sa beshi ko. Para daw yun sa ikabubuti namin at ng karir ng aking anak, Ludi. Tama naman si Beshi doon. Kaya lang, mamimiss ko kayo. Hayaan mo. Lagi kitang dadalawin dito. Pag may panahon siya. Ay, bongga. Aasahan ko yan, Aling Charing, ha? Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang mabuting taong katulad mo. Ay, ang ganda at ang laki ng bahay ng amo mo, anak. Sigurado ka bang pinatitira niya ako dito? Ay, opo, Inay. Kasi
Hindi mo naman siya kasama kaninang sinundo mo ko. Kasi nga po, bigla pong sumakit ang ulo niya. Kaya nauna na po siya umuwi dito. Pero makikita niyo rin po siya. Nika, ay dumating na pala kayo. Oho. Oh, Caridad? Manang Tonya? Ha? Paano po kayo nagkakilala ni Manang? Ay, kasi nagtrabaho din kina Sandra noong araw ang nanay mo. Totoo po, Nay? Oo. Pero napakatagal na noon. Hindi pa nga dito ang bahay nila eh. Ibig sabihin, hindi mo alam na ang Sandra na amo ni Veronica ay ang anak ng dati nating amo? Ho? Mana? Hindi pa ho kami nagkikita. Nakakatuwa naman. Magkakakilala pala kayong lahat. Manang, itatanong ko nga po pala. Oh. Saan po magiging silid ni Inay? Ay. Ano po? Ang nanay ni Veronica? Si Aling Caridad na dating katulong ni na Mommy at Daddy? Oo. Nagulat nga ako nang makita ko siya. Ngayon lang kami magkikita, Manang. Sabi nga niya, Sandra, naalala ko. Naalala ko rin ho yun, Manang. Itatanong ko po yun kay Aling Caridad pag nagkausap na kami. Masaya akong makita kayo uli after so many years, Aling Caridad. Ako rin, Sandra. Ikaw pala ang mabait na amo ng aking anak. Yung tumulong sa akin nung maoperahan ako. Pero ngayon, hindi na ho niya ako amo. Manager na ko. Dahil ako na ang magmamanage ng career niya. Maraming salamat sa iyo, ha? Kung gusto mo, ako nang papalit sa trabaho ni Veronica sa iyo. Para naman sa ganun may maitulong ako rito. Aling Caridad, hindi niyo kailangan gawin yun. Singer na ang anak ninyo. Ang gawin niyo na lang, alagaan niyo siyang mabuti. At ako naman ang mag-aalaga sa career niya. Sige. Ikaw ang bahala. May gusto lang ko sana akong itanong sa inyo. Ano yun? Tungkol ko kay Nika. Si Veronica ang anak namin, ang yumao kong asawa. Yun ang totoo. Oh, bakit mo tinapon ang magazine, honey? Nakakainis! Basahin mo lang kasulat yan. Alin? Ang malditang pinsan ko pala ang manager ng bagong singer na si Nika Marquez? Ang bading na si Sandra? Sino pa? Bakit ka nagagalit? Walang masama doon. Trabaho niya yun. Hindi mo ba naiintindihan? Ayokong tulungan niya ang babaeng yun! Ayoko! Luca, Lona. Napakalayo mo na kay Nika Marquez. Hindi mo siya kalaban. Kaya wala kang dapat igagalit sa kanya. Gusto mong puntahan ko si Sandra? Yes. Bakit? Kausapin niyo siya, Daddy. Sabihin niyo, bitiwan niya pagmamanage sa career ni Nika Marquez. Siya pala ang manager ng bagong singer na yun. Yes! Nabasa ko sa magazine. Kaya nga gusto ko kausapin mo si Sandra. Anak, patay na ang magulang niya. At mula noon, lumayo na siya sa atin. Hindi mo ba napapansin yun? Daddy! Kaya tingin ko, walang saysay kung pupuntahan ko siya. Kung ayaw niyong gawin, ha? Ako ang gagawa. Kakausapin ko Sandra na yun! Ipapasyal ko po si Inay, Tita. Ipamimili ko rin po sana ng mga gamit. Okay, sige. Anyway, tomorrow pa naman ang recording mo. Pero huwag kang magpapakapagod, ha? Opo. Baka po may gusto kayong ipabili. Isasabay ko na po. Wala, Iha. Salamat na lang. Pasasamahan kita sa driver ko para siyang magmaneho ng car mo, ha? Salamat po. Kailangan mo rin mag-aaral sa isang driving school para matuto ka magmaneho. Kailangan mo yan ngayong may kotse ka na. Kaya
Kaya ko po ba yun? Of course. Isa kang champion at makakaya mo rin magpatakbo ng sarili mong car. Sa una lang nakaka-nervous yun, pero pag sanay ka na, madali na ang lahat. Salamat po. Salamat sa palaging pagpapalakas ninyo ng loob ko. Lagi kong gagawin yun sa'yo, Iha. At sana, kahit maabot mo na ang tagumpay, huwag sanang lalaki ang ulo mo at matuto kang sumunod sa payo. Opo, Tita Sandra. Pangako po. Yes, my friend. Naalala ko na kung saan ko unang nakita si Nika. Saan? Sa club? GRO ba ang babaeng yon? Hindi. Siya yung kasama ng pinsan mo na nakita ko sa mall noon. Oh, so, hindi pa siya contestant sa singing contest sa TV. Kilala na siya ni Bading. Correct! At may napag-alaman pa ako. Ano yun? Yun palang babaeng yun, katulong lang ng pinsan mo. What? Assistant daw, ayon sa nakausap ko. What? Yes! Katulong? Pagkatapos ngayon, minamanage na niya? Ay, napaka-cheap! Ewan ko ba dun sa pinsan mo? Hindi na yata nag-isip. Siguro akala niya sisikat ang Nika na yun dahil nga nanalo sa singing contest. Ha? Malabong sumikat yun. Dahil sigurado bobo siya. Aglalaroan lang siya ng mga matatalinong abusado sa showbiz. At si Sandra? Ay, nako, masasayang lang ang hirap niya sa babaeng yun. May naisip ako. Sis? Isang magandang idea. Ang pasyal ka, Alona. Bakit? Alam ko nagulat ka sa pagpasyal ko dito sa bahay mo, Sandra. Pero kasi, gusto kong hingin ang tulong mo. Ako? Yeah. Hihingan mo ng tulong? Yes. Himala. I'm not joking. Kailangan ko ng tulong mo. Tungkol saan ba yan? First cousin tayo, di ba? Kaya nga ikaw yung nilapitan ko eh. Okay. I need a new manager. What? But why? Matanda na kasi si Daddy. Nakikita ko na hirapan na siya. Kaya gusto kong humanap na ng ibang magmamanage sa career ko. Anyway, hindi naman kailangan ni Daddy ang magtrabaho pa. And how can I help you? Gusto ko sana ikaw ang maging manager ko. Me? Yeah. Are you kidding? No, I'm not. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako nagbibiro. Hindi ka naman lugi sa akin. Alam mo naman bankable star ko. Hindi masasayang ang hirap at pagod mo. Manang, ipaghandaan niyo kami ng merienda ni Alona. Ha? Ang sabi ko po, ipaghandaan niyo kami ng merienda ng pinsan ko. Yung paborito niyang ibigay niyo sa kanya, ha? Sige. Dadalhin ko na lang sa inyo. Salamat ho. Iwan ko na kayo. Nagpahanda ng merienda si Sandra para sa kanila ni Alona? Ano kayang pinag-uusapan nilang dalawa? Bakit pumunta dito yung babaeng yun? Hindi naman niya yung ginagawa. Kilala ko si Alona. Mahilig lang siya sa pakinabang. Tiyak na meron siyang gustong makuha, kaya niya ginawa ito. Si Caridad. Kaalis lang nila ni Nika nang dumating si Alona. Natatandaan pa kaya ni Alona si Caridad? Bisit! Walang niya! Ha? Alona, saan ka ba galing? Mukhang galit ka. Galing ako doon sa bading ni si Sandra, Daddy. Tinuloy mo pala ang pagkausap sa kanya. Nagbakasakali ako. Hulaan ko.
Walang nangyari, di ba? Kaya nga nagagalit ako. Ano ba sinabi mo sa kanya? Inalok ko siya na maging manager ko. Ano? Alona, ganun ka na ba ka-desperada? Plinano mo akong palitan ng hindi ko alam? Gusto ko silang paghiwalayin para hindi matuloy yung pagpasok sa showbiz ng pangit na Nika na yon. Pero ang balak mo na bigo. Kaya nga ako nagagalit Imagine, tinanggihan niya ako. Si Alona Madrigal na pinsan niya, tinanggihan niyang i-manage. At naiinsulto ka. Natural! Makikita nila sa akin. Mababagsakin ko sila. Sila ng dati niyang katulong. Ay, tama nga pala ang kutob ko. Masamang hangin ang naghatid sa kanya rito. Tinanggihan ko naman siya, Manang. Ay, mabuti naman. Hindi mo naman kailangan ng kikitain sa kanya. Dahil maayos ang kita mo sa iyong mga alaga. Isa pa, para ko lang siya binigyan ng pagkakataong laitin ako kung tinanggap ko ang alok niya. Pero, ano nga kayang pumasok sa utak niya at ikaw ang kanyang nilapitan? Anong hindi naman kayo magkasundo? Tingin ko plano niya yon, Manang. Para huwag kong i-manage si Nika. Ano? Sabi kasi niya, dapat daw akong magbawas ng alaga para may time ako for her. At si Nika ang sinabi niyang bitiwan ko. Oh, ang sama naman ng ugali niya. Ginagawa pa nga lang ng magiging album ni Nika. Gusto na niyang pabagsakin yung bata. Isa lang ang dahilan na nakikita ko, Manang. Insecure si Alona kay Nika. Hello po, Tita Ludi. Uy, Nika! Sinamahan ko siya, Bessie. Uy, Besh! Mabuti naman, naalala niyo akong dalawi. Siyempre naman po. Oh, kumusta na kayo? Ginagawa na po namin ang first album ko, Tita. Ay, very good. Tapos na rin niya ang kanyang driving lesson. Ay, wow! Iba ka na talaga, Nika. Sabi po kasi ni Tita Sandra, kailangan ko raw po matutong mag-drive para magamit ko yung kotse na napanalunan ko. Ay, correct na correct yan, girl. At marami pa akong kwento sa iyo, friendship. Ay, gusto ko yan. Pero, pag-usapan muna natin ang talagang reason ng pagpunta namin dito. Eh, ano nga ba yun? Makakasama ko na po uli kayo. Ha? Talaga? Paano? Kung papayag ka na maging permanent makeup artist ni Nika. Anak, eto na yung juice mo, oh. Salamat po, Inay. Ano nga pala yung magandang ibabalita mo kamo sa akin? Lagi ko na po makakasama si Tita Ludi. Oh, talaga? Opo. Paano? Kinuha po siya ni Tita Sandra na maging makeup artist ko. At pumayag po siya. Ay, mabuti naman. Sabi po kasi ni Tita, kailangan may kasama pa rin ako pag wala siya. At si Tita Ludi raw po ang trusted niya. Kaya po kinuha niya. Tama si Sandra doon. Abay, hindi ka dapat lumalakad na mag-isa. Lalo na ngayon na nasa showbiz ka na. Ngayon nariyan na si Ludi. Mapapanatag na ako, anak. Dahil alam ko, hindi kanya ipapahamak. Bukas na pala ang album launching ni Nika Marquez. Bakit ba lagi kang updated tungkol sa babaeng yon? Nabasa ko lang dito sa magazine. Kung sa bagay, buti na rin yun. Ngayon, isasabay ko sa album launching ng babaeng yun ang pasabog ko tungkol sa kanila ni Sandra. May binabala ka na namang masama? Sinabi ko na sa'yo, babagsak ang babaeng yun. Silang dalawa ng pinsan kong bading. At ano naman ang gagawin mo? Ay, maghintay ka lang. Sa gagawin ko, siguradong masisira na sila.
Oh, Bessie. Bakit ang aga? Nakabusangot ka. Masisira ang beauty mo niyan. Ay, nako. Dahil sa maldita mong pinsan. Si Alona? Siya lang naman ang maldita, no? Bakit may ginawa ba siya sa iyo, ha? Hindi ka naman niya kilala. Sa akin, wala. Pero kay Nika, sa inyong dalawa, meron. Ang sama, Beshi. Ha? Bakit ano yun? Ay nako, trending ngayon ang post sa social media ng maldita mong pinsan. Tingnan mo, heto sa cellphone ko. Ha? Hindi! Walang yasya! Hindi totoo ito! Talagang hindi! Alam natin yun, no? Ang problem, hindi alam yun ng mga mambabasa, friendship. Bakit ba niya ginagawa ito kay Nika? Dahil insecure siya. Paano ito ngayon? Baka makarating ito kay Nika. Album launching pa naman niya mamaya. Baka masira ang mood niya pag nalaman niya to. Sasabihin ko ito sa kanya. Pero after the launching na. Kung may tanong sa kanya ng mga reporter. Kaibigan ko naman yung mga inimbita ko kaya pakikiusapan ko sila na tumahimik muna tungkol dito. Ay, naku naman, Beshi. Kawawa naman si Nika. Tiyak na mabibigla siya dito. Hindi pa sanay ang bata sa ganitong paninira. Ano ba itong pinost ni Alona sa kanyang social media account? Bakit siya nag-post na ganito? Hindi naman ito totoo. Alam ko na. Sinisimulan na niya ang pagpapabagsak kina Nika at Sandra. Ang anak ko talaga, oo. Parang walang tiwala sa sarili niya. Nai-insecure sa isang bagong singer. Sa bagay, maganda si Nika. Para nga siyang batang Alona. At aaminin ko, mahusay siyang kumanta. At kung matuturuan sa umarte, maaaring pasukin din niya ang pelikula. Ito siguro ang inaalala ng anak ko. Baka maging kalaban niya ang baguhang talent ni Sandra. Narinig ko kaninang pag-uusap ni Ludi at Sandra. Sabi ni Ludi, may post si Alona laban kina Nika at Sandra. Isang paninira? Ha, ang babaeng yun talaga. Kahit sino inaaway niya para lang mapag-usapan. Ano nga kaya ang post na yun? At teka nga, total nakaalis na sina Sandra patungo sa album launching ni Nika. Titingnan ko nga dito sa cellphone ko kung ano yung post na yun. Asan ba rito? Trending daw eh. Ay, eto. Babasahin ko na. Oh, sabi dito. Oh, hindi. Ano ba itong sinabi ni Alona? Ang sama naman niya. Manang? Ay, Caridad. Ano yung binabasa niyo sa cellphone? Aha, Kwan. Pwede ko bang mabasa? Sige. Mabuti na ngang malaman mo upang mapalakas mong loob ng iyong anak. Tungkol kay Nika, binabasa niyo? Patingin nga. Oh, heto. Hindi. Walang katotohanan to. Bakit ginawa ito ni Alona? Sinisiraan niya ang anak ko sa publiko. Ayon kay Sandra, insecure siya kay Nika. Kahit na, hindi pa rin siya dapat manira ng kapwa. Lalo na ng isang walang muwang. Masamang ugali yun. Payuhan mo yung anak mo dahil tsak masasaktan siya pag nalaman ito. Masakit talaga ito, Manang. Bahagi ito ng trabahong pinasok ni Nika. Kaya dapat siyang maging handa rito. Ang galing mo talaga.
talaga, friend. Trending ang post mo, girl. Ano kayang reaction ng dalawang yon? Malamang nakarating na ito sa kanila. At si Nika, baka umiiyak na yun ngayon. Buti nga sa kanya. Galit ka talaga sa kanya, ha? Talaga. Gusto ko nga, huwag maging successful ang kanyang album launching. Congratulations, Nika! Successful at bongga ang album launching mo! Thank you, tita. Sa totoo lang po, hindi po ako makapaniwala. Singer na po ako ngayon. Maniwala ka na. Tama. Hindi na ito pangarap lang. Ang daming ang umatan sa album launching mo, eh. At ang daming bumili, ha? Iba ka talaga, Nika. Utang ko po sa inyong dalawa yon, Tita Sandra, Tita Ludi. Ay, girl, huwag kang magpa-cry. Ayoko masira ang makeup ko. Si Tita talaga. Nagsisimula ka na sa showbiz, Nika. Dapat maging handa ka rin sa mga pagsubok na mararanasan mo sa trabaho ito. Tama si Friendship. Hindi puro saya dito. Katulad ngayon, may pagsubok ka na agad na inaharap. Ano pong ibig niyong sabihin, Tita Ludi? Ha? Kwan? Naku, Friendship. Paano ba to? Ang dandal ko naman kasi. Okay lang, Friendship. Tapos na naman ang album launching, eh. Kaya pwede na niyang malaman. Ano po ba yun? Si Alona. Nag-post siya ng paninira sa ating dalawa. Ano pong post yun, Tita? Ano? Heto ang post niya. Basahin mo sa cellphone ko. Hindi totoo to. Sinungaling siya. Bakit po niya ako sinisiraan, Tita? Wala naman po akong kasalanan sa kanya. Idol ko nga siya eh. Insecure siya sa'yo, iha. Wala naman ako nobyo. Sasabihin niya may relasyon po tayo. Sobra naman siya. Alam ko nasaktan ka. Ganon din naman ako. Pinaghirapan ko para makuha ang respeto ng madla. Kahit nabating ako. Tapos, ganito lang ang gagawin ng sarili kong pinsan. Sisirain ang pangalan ko. Ay, nako, girl. Dapat niyong sagutin yan. Ipaliwanag niyo sa madlang people ang lahat. Para makita nila ang paninira ni Alona. Kagaya pong ginawa ni Alona sa amin ni Tita Sandra. Maniwala po kaya sa amin ng mga tao? Matalino ang public, iha. Kaya maniniwala sila sa inyo. Isa pa, tayo ang nagsasabi ng totoo. Kaya lakasan mo ang loob mo. Kaya nating harapin ang problemang ito. Oh, huwag ka na umiyak, anak. Magana yung mga mata mo, oh. May pupuntahan pa naman kay ni Sandra bukas. Bakit po ganun, Nay? Bakit kung sino pa yung idolo ko? Siya pang naninira sa akin ngayon. Alam mo, minsan may mga tao na nakagagawa ng masama dahil sa kagustuhan nila manatili sa itaas. Pero wala naman po ako sa itaas. Hindi ko pa nga po alam kung sisigat akong katulad niya. Kaya maaaring nakikita niya makakalabang kanya. Kaya ngayon pa lang, pinipigilan na niya mangyari yun. Sa TV, sa radio, at sa iba pang interview, bait-bait niya. Kala ko totoo lahat yun. Hindi pala. Ay, naku. May mga artista talagang ganun, anak. Pero, mayroon din namang mga mababait talaga. Di ba po, Nay? Nagtrabaho kayo kina Tita Sandra noong araw? Oo. Nakita niyo po ba noon si Alona? Kilala niya po ba kayo?
Mga kaibigan, narito na po ang inyong pinakaabangan. Kapiling natin ngayon ang sumisikat na singer na si Nika Marquez, kasama ang respetado niyang manager, si Tita Sandra. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi rin po, Tito Jobs. Hello, Jobs. And thank you for inviting us. Didiretsuhin ko na kayo tungkol ito sa post ni Alona. May relasyon daw kayong dalawa nitong alaga mong si Nika, Tita Sandra. Inamin mo raw ito kay Alona nang magpunta siya sa inyo. Walang katotohanan yon. Yes, nagpunta siya sa amin, pero iyon ay upang kunin ako maging manager niya. Pero hindi ko tinanggap yon dahil ang gusto niya, bitiwan ko si Nika. Ay, ganon. Gusto niyang magpalit ng manager. Aalisin na niya ang dati niya. Yon ang sabi niya. Matanda na raw kasi si Tito at halatang hirap na rin. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kilala niyo ako, Jobs. Kahit kailan, wala akong alagang pinatulan ko. Hindi ko sisirain ang pangalan ko kahit kailan. Pero, bakit naman kaya? Parang sinisiraan ka ni Alona, Nika. Ay, hindi ko nga po alam. Masakit po ito sa akin kasi idol ko po siya noon pa. Yan pala, sisiraan lang niya ako. Pero totoong katulong ka ni Tita Sandra bago ka pa sumali sa tanghalian na singing contest. Kinuha po ako ni Tita para maging assistant niya. Kung katulong man po ang tawag ng iba doon, okay lang. Kasi wala naman pong masama sa trabahong yun. Malinis na hanap buhay po yun. Oh, maganda ka talaga, Nika. Hindi ka kayang papangitin ang iyong pag-iyak. May boyfriend ka na ba? Wala pa po. Ayaw ko pong isipin ang tungkol sa pag-ibig. Bakit naman? Gusto ko po munang matulungan at mapaginhawa ang buhay ng nanay ko. Hindi ka lang maganda at mahusay na performer. Mabuting anak pa. Oh, lalo mo akong pinahanga at na-attract ako sa'yo. May show ka sa probinsya bukas, anak? Opo, Inay. 5 days po yun. Iba-ibang probinsya ang pupuntahan namin ni na Tita Sandra at Tita Ludi. Masaya po kami, Nay. Dahil hindi nakaapekto sa karir ko ang paninira ni Alona. Alam ng Diyos ang totoo, anak. Kaya tinulungan niya kayo. Kasama niyo rin pala si Ludi? Opo, siya po ang mag-aayos sa akin eh. Basta anak, mag-iingat ka, ha? Huwag basta magtitiwala sa hindi mo kilala. Opo. At hilingin mo ang tulong ng Diyos sa iyong gagawing mga shows. Lucinda, bakit hindi mo ako masasamahan sa birthday party ni Olga? Maraming mga VIP na pupunta doon. Sorry, may racket ako, BFF. May show ako sa probinsya bukas eh. Tumatanggap ka na pala ng mga ganon ngayon? Ay, malaki naman ang TF ko doon. At saka, sayang din. Need ko ng money. Wala pa akong shooting eh. Okay. Bahala ka. Uy, girl, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Mukhang hindi umepekto yung ginawa mo kina Nika Marquez at Sandra. Bakit mo naman nasabi? Ayon sa nakuha kong info, ang dami ng provincial shows ngayon ni Nika. At dahil nalaman ng mga bagets na wala siyang BF, marami daw nagsabing crush nila si Nika. Tanga nga ngayon. Di marunong pumili. At balita ko pa ha, gold na ang kanyang album. Imagine,
15 days pa lang, gold na agad? Friendship. Tingnan mo ang talent na dumating. Ayun, no? Tita, si Lucinda Reyes. Si Lucinda nga, ang best friend ni Alona. Po, best friend siya ni Alona? Oo, BFF sila. Parang kami ni Tita Ludi mo. Tama. Ay, Tita Sandra, kinakabahan po ako. Nika, darling, huwag kang matakot sa kanya. Hindi siya makakapagtaray. Tama, girl. Ang takot lang niya kay Sandra. At saka kapag tinarayan kanya, dalawa kaming sasabunot sa kanya. Kayo talaga, Tita. Ganyan nga. Tumawa ka. Para laging lumabas ang beauty mo. At husayan mo ang pagpaperform, ha? Tama. Huwag kang maiilang sa ibang artista. Kahit pa kay Lucinda. Akalain mo ba namang makasama ko siya sa mga provincial shows ko, Tito, Alona? Oh, kumusta naman? Ayun, tinitilian talaga siya. Ang dami pa nga nagpapapicture sa kanya nung show namin. Maging mga pagpapapirma doon sa album niya. Ang dami. Ang galing. Parang natutuwa pa kayo, ha, Daddy? Nagugulat lang ako sa bilis ng pagsikat ng batang yun, anak. Kasi nga dahil doon sa bading na yon, buwisit na Sandra yan. Naturing ang relative. Walang pakisama. Dahil nga hindi kayo naging close. Ay na! Dapat ako pa rin ang mas matimbang dahil kadugo niya ako. Oy, eto pa girl, may nalaman pa ako. Ano? Inihahanda na raw ang second album ni Nika. Dahil platinum na yung una niyang album. Buwisit na yun? Ako nga, hindi makagawa ng 2 album sa isang taon. Siya ilang buwan pa lang, makakadalawa na. Ano sabi mo? Ah? Ulo! Sabi ko, umuwi ka na. Oh, biglang sumakit ang ulo ko. You mean, Beshi, bukod sa album na ginagawa ngayon ni Nika, padadaloin mo rin siya ng acting workshop? Yes, Mama. Paghahanda ito sa pag-enter niya sa pelikula. May prodo na ba na interested sa kanya? Hindi ko alam. Hindi pa naman kasi ako nakikipag-usap tungkol doon, eh. Kapag natapos na ang mga show at second album niya, pati na itong workshop, at saka ako makikipag-negotiate sa mga produ. Frenny, hindi kaya lalong magalit sa kanyang cousin mo? Iisipin niya, kinukompetensya niyo talaga siya. Okay lang. Ready na ako doon. Hindi nga siya nakasagot, nang magpa-interview kami ni Nika sa TV. Kaya hindi ako natatakot sa kanya. Si Nika, alam na ba niya ang plano mong padaluin siya ng workshop? Anak, hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Lagi ka kasing puyat dahil sa mga shows. Nay, wala naman pong trabahong hindi mahirap. Pero dito, kahit nahihirapan po ako, masaya ako. Dahil gusto ko yung ginagawa ko. Kahit naranasan mong siraan ka? Nasaktan ho talaga ako doon. Pero, napag-isip-isip ko, tama naman si Tita Sandra. Dapat lakasan kong loob ko kung gusto kong magtagumpay. At handa ka na sa mga pagsubok na maaari mong harapin. Hindi ko po sinasabing handa na ako. Pero pinakikiusap ko po sa Diyos. Tutulungan niya ako. Tulad po ngayon, may mga show po akong gagawin na dito sa Maynila. Bukod pa sa ginagawa kong album. Kung ako lang, hindi ko po ito kayang mag-isa. Kailangan ko po talaga ang tulong ng Diyos. Nika, anak. Sana manatili kang ganyan. Huwag ka sanang malasing sa tagumpay. Tulad ng iba. At sana kahit ano mangyari, huwag mo ako makalimutan.
na hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Nay, bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan? Siyempre, hindi ko po kayo makakalimutan. Dahil kayo po ang nanay ko. At hindi po ako mawawala sa inyo.